Ang hapon sa paligid ng Quiapo, Maynila ay karaniwan. Ang mga kalsada ay abala sa mga sasakyan, ang amoy ng ihaw na isaw na umuusok sa uling ay pumupuno sa hangin, at ang mga tunog ng mga tindero na tumatawag sa mga mamimili ay magkakasabay. Sa isang sulok ng kalye, isang karinderya na nagbebenta ng ihaw na baboy na pinangalanang Kambingan ni Mang Domeng ang naging paboritong lugar ng mga residente. Gabi-gabi, mahabang pila ang makikita sa harap ng kanyang simpleng kariton, ngunit laging masigla. Ngunit sa likod ng abalang ito, mayroong nagsimulang maging kakaiba. Ilang residente ang nagsimulang mapansin ang mga kakaibang bagay na hindi nila napansin noon. Isa sa kanila ay si Aling Nena, may-ari ng isang sari-sari store sa tapat ng kalsada. Nagsimula siyang maghinala dahil ang amoy ng ihaw na baboy mula sa kambingan ni Mang Domeng ay kakaiba sa karaniwang ihaw na baboy. Ito ay mas matalim, mas kakaiba. Sa una, inakala lang ni Aling Nena na ang karne na ginamit ay maaaring mula sa matandang baboy o matagal nang nakaimbak sa freezer. Ngunit, lumakas ang hinala ng isang asong kalye ang madalas na tumatahol ng malakas tuwing dumarating si Mang Domeng dala ang mga sangkap ng ihaw sa umaga. Sinubukan pa nga ng aso na hukayin ang lupa malapit sa tapunan ng basura sa likod ng kanyang karinderya. Ilang mga mamimili ang nagsimulang pag-usapan ang parehong bagay. Masarap nga ang ihaw ni Mang Domeng, pero iba ang amoy, sabi ng isang mamimili na nagngangalang June na matagal ng suki. At kakaiba rin ang hiwa ng karne. Minsan sobrang lambot, minsan naman ay matigas na parang hindi baboy, dagdag ng kanyang kaibigang si Tess. Sa pagdinig sa pag-uusap na yon, naramdaman ni Aling Nena na mayroong mali. Nagpasya siyang magsumbong ng lihim sa barangay, hindi para maghinala, kundi para lang magsagawa ng pagsusuri sa kalinisan ng pagkain tulad ng dati. Ang ulat ay ipinasa sa City Health Office at sa lokal na presinto ng pulisya na nagpasya pagkatapos na magsagawa ng sorpresang inspeksyon sa karinderya. Kinabukasan ng umaga, bandang 9:30 yes, 3 opisyal ang dumating na nakasuot ng sibilyan, nagpapanggap na mga mamimili. Umorder sila ng ilang ihaw at sinubukang tikman. Doon nagsimulang maramdaman ng isa sa kanila, isang investigador na nagngangalang Police Inspector Benjo, na mayroong mali. Matagal na siyang nagtatrabaho sa forensics at sapat na ang kaalaman niya sa iba't ibang uri ng tekstura ng karne. Ito ay hindi baboy, bulong niya ng mahina habang nakatingin sa kanyang mga kasamahan. Nagkasundo sila na bumili ng ilang ihaw upang dalhin sa laboratorio. Nang hindi nagpaparamdam ng hinala, nagbayad sila at umalis tulad ng ordinaryong mamimili. Samantala, sa likod ng kusina ng karinderya, si Mang Domeng ay tila kalmado. Hindi niya alam na ang kanyang negosyo, na dati karaniwan lamang, ay magiging sentro ng atensyon ng buong Maynila sa loob ng ilang araw. Ngumiti lang siya habang naghihiwa ng ilang kilogram ng karne na bagong dating mula sa isang supplier na hindi alam ng sinuman ang pinagmulan. Sa parehong gabi, lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri mula sa City Health Office ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang paunang konklusyon ay nagpakita na ang sample ng karne ay may istruktura ng tissue na katulad ng tissue ng tao. Pagdating ng ulat sa lokal na hepe ng pulisya, kaagad na nagbago ang kapaligiran ng headquarters at naging tensyonado. Kaagad na bumuo ng team at siguruhin ang lokasyon. Huwag hayaang kumalat ang balita na ito sa publiko muna, utos ng hepe ng pulisya na seryoso. At sa gabing iyon, naghanda ang Maynila na yayanigin ng isang pagbubunyag na hindi kailanman naisip ng sinuman. Nasa likod ng masarap na amoy ng ihaw ay nakatago ang isang nakakakilabot na misteryo na magpapakulo sa buong lungsod. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa paligid ng kambingan ni Mang Domeng ay tila kalmado tulad ng dati. Ang mga ilaw sa kalsada ay malabo, ang huling mamimili ay nagsimulang umalis sa mesa, at ang tunog ng uling na umiinit pa rin ay mahina sa hangin. Ngunit sa likod ng katahimikan na yon, ang team ng pulisya mula sa lokal na presinto kasama ang mga investigador mula sa City Health Office ay handa na sa paligid ng lokasyon, nakasuot ng ordinaryong damit upang hindi magdulot ng hinala. Bandang 10:15 nagbigay ng hudyat ang hepe ng pulisya sa pamamagitan ng radio communication. Team 1 sa posisyon, Team 2 maging alerto sa likurang pintuan. Magkasabay na sumagot ng mahina ang mga boses na nagpapahiwatig na handa na ang lahat. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali. Si Mang Domeng, ang may-ari ng karinderya, ay abala sa paglilinis ng mga kagamitan sa pagluluto. Mula sa malayo, nang hindi niya inaasahan,
isang malaking timba na puno ng hilaw na karne ang ibinaba mula sa motorcycle with sidecar na bagong dating. Isang hindi kilalang lalaki ang tumulong sa kanya na ibaba ang balutan ng maingat. Ang kanilang mga galaw ay tila nagmamadali, na parang nais nilang tapusin ang lahat bago tuluyang magsara ang karinderya. Tamang-tama nang papasok ang lalaki sa likurang kusina, mabilis na kumilos ang team ng pulisya. "Pulis, huwag gumalaw," sigaw ng isa sa mga miyembro habang ipinapakita ang kanyang identification. Nabigla si Mang Domeng at kaagad na nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sinubukan ng lalaking tumulong sa kanya na tumakas, ngunit nahuli siya ng isa pang miyembro na nagbabantay sa likurang pintuan. "Sir, karaniwan lang po itong karinderya." "Ano po ito?" Nauutal na tanong ni Mang Domeng habang itinaas ang kanyang mga kamay. "May natanggap kaming ulat tungkol sa kaduda-dudang sangkap ng pagkain. Mangyaring makipagtulungan para sa pagsusuri," sagot ni Inspector Benjo na may matatag ngunit kalmadong tono. Kaagad na sinuri ng team ang lugar ng kusina. Doon, nakakita sila ng ilang malalaking lalagyan na puno ng hilaw na karne na pinaghiwalay na ayon sa laki, kumpleto sa pampalasa at tusok ng ihaw. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay isang malaking refrigerator sa sulok ng silid na nakakadena. "Sir, kailangan po naming buksan ito," sabi ng isa sa mga opisyal. "Hindi po pwede, espesyal po itong karne para sa order bukas," sagot ni Mang Domeng na maputla ang mukha. "Kung gayon, pakibuksan niyo po ang susi," matatag na sabi ng pulis. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Mang Domeng ang susi mula sa bulsa ng kanyang pantalon at dahan-dahang binuksan ang kadena. Pagkabukas ng pinto ng refrigerator, kaagad na lumabas ang isang napakatinding amoy. Ang opisyal na pinakamalapit ay kaagad na tinakpan ang kanyang ilong. Sa loob ng refrigerator, makikita ang ilang balutan ng plastik na may maraming patong. Ang ilan ay nagsisimula ng magyelo, ang ilan naman ay basa pa ng makapal na pulang likido. Kaagad na kumuha ng sample ang investigador mula sa City Health Office gamit ang makapal na guwantes. Nang buksan ang isang balutan, nagbago ang kapaligiran at naging tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa hiwa ng karne sa loob. Ang hugis at kulay nito ay masyadong kahawig ng tisyo ng tao. Kaagad na siguruhin ang lokasyon na ito. Isara ang buong lugar. "Huwag hayaang lumabas ang sinuman bago natin tapusin ang pagsusuri," utos ng hepe ng pulisya na may mabigat na boses. Si Mang Domeng ay tila lalong nataranta. "Hindi ko po alam, sir. Nagluto lang po ako ng lahat ng sangkap mula sa supplier." "Hindi ko po alam," nauutal niyang sabi. Ngunit, natiyak na ng mga opisyal na siya at ang lalaking nagdala ng karne ay dadaan sa mas malalim na pagsisiyasat. Sa labas, nagsimulang magtipon ang mga residente na nakakita ng kaguluhan. Sinubukan nilang lumapit, ngunit kaagad na naglagay ng police line sa paligid ng karinderya. Nagsimulang marinig ang mga bulungan, ang ilan ay hindi makapaniwala, ang ilan naman ay natatakot. Sabi nila, hindi raw baboy ang ihaw, sabi ng isang residente na maputla ang mukha. Samantala, sa police headquarters, naghihintay na ang forensic laboratory team upang magsagawa ng karagdagang pagsusuri sa sample ng karne mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang gabing iyon, nagsimulang umugong ang Maynila sa balita na hindi pa malinaw, ngunit sapat na upang guluhin at pasiglahin ang mga residente. Maikling pahayag lang ang sinabi ng hepe ng pulisya sa media na nagsisimula ng dumating. "Nagsasagawa kami ng investigasyon. Mangyaring bigyan kami ng oras." Lahat ng opisyal na impormasyon ay i-anunsyo matapos lumabas ang resulta ng laboratorio. Ngunit sa kanilang puso, alam na ng mga investigador na ang nakita nila ay hindi lamang karaniwang paglabag sa pagkain. Maaaring ito ay isa sa mga pinakakagulat-gulat na kaso sa kasaysayan ng lungsod. Kinabukasan, ang kapaligiran sa presinto ng pulisya sa South Manila ay tensyonado at tahimik. Ang mga opisyal na nagbabantay simula pa kagabi ay mukhang pagod pa rin. Sa forensic laboratory na konektado sa police station, ang mga eksperto mula sa City Health Office at Police Laboratory ay walang tigil na nagtatrabaho upang suriin ang sample ng karne na natagpuan sa kambingan ni Mang Domeng. Pagsapit ng 9:45 lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri. Sa nakasulat na ulat, nakasaad na ang sample ay may istruktura ng fiber at tissue na consistent sa human muscle tissue, hindi baboy o iba pang hayop. 2 beses na pinatunayan ng mga eksperto ang resulta upang matiyak na walang pagkakamali.
Matapos makumpirma, kaagad na ipinadala ang opisyal na ulat sa hepe ng pulisya. Ang hepe ng pulisya na nakatanggap ng ulat ay huminga lamang ng malalim. Sige, kailangan nating interogahin kaagad ang suspect, sabi niya habang nakatingin kay Inspector Benjo, ang paunahing investigador ng kaso. Samantala, si Mang Domeng ay nasa interrogation room na simula pa kaninang madaling araw. Ang middle-aged man na halos 50 taong gulang ay mukhang balisa. Maputla ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakahawak sa rosaryo na hawak niya simula pa kanina. Sa harap niya, si Inspector Benjo ay nakaupo na may laboratory results sa kamay. Mang Domeng, sabi ni Benjo na may kalmadong tono. Natanggap na namin ang resulta ng laboratorio mula sa karne na ginamit mo. Ipinapakita ng resulta na hindi ito karne ng baboy. Napatahimik si Mang Domeng. Yumuko siya, hindi sumagot. Gusto mo bang ipaliwanag kung saan nanggaling ang karne na yon? Patuloy ni Benjo. Ilang segundo ang lumipas ng walang tunog, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa huli, nang mahina at nanginginig ang boses, nagsimulang magsalita si Mang Domeng. Ako. Hindi ko po alam, sir. Binili ko po ang karne na yon mula sa isang supplier. Ang pangalan niya po ay Anton. Dumating siya tuwing 2 o 3 araw. Sabi niya po, sariwang karne ng baboy galing mismo sa katayan sa labas ng lungsod. Alam mo ba kung saan siya galing? Tanong muli ni Benjo. Hindi po masyado, sir. Dumating po siya gabi-gabi, nakasakay sa puting van na walang sulat. Palaging humihingi ng pera, ayaw po ng bank transfer. Pero dahil mas mura po ang presyo at maganda raw po ang kalidad, kinuha ko na lang po. Itinala ni Inspector Benjo ang bawat detalye. May hinala ka ba sa karne na yon? Sa una po, wala sir, mahinang sagot ni Mang Domeng. Pero kamakailan ko po napansin na kakaiba nga ang amoy. Tinanong ko po si Anton, sabi niya po, dahil lang daw po sa espesyal na marinade mula sa labas ng lungsod. Naniniwala po ako kasi gusto ng mga mamimili. Hindi ko po alam kung naputol ang kanyang boses. Nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Mang Domeng, sabi ni Benjo ng malumanay ngunit matatag. Kailangan namin ang iyong kooperasyon. Tulungan mo kaming malaman kung sino talaga si Anton at kung saan niya nakuha ang karne na yon. Kung magiging tapat ka at tutulong, makakatulong iyon sa iyong posisyon. Marahang tumango si Mang Domeng. Pagkatapos ay sinabi niya ang ilang katangian ni Anton. Isang lalaki na halos 40 taong gulang, matangkad at payat, laging nakasuot ng itim na jacket at cap, at nagsasalita na may dialekto mula sa ibang rehiyon. Sinabi rin niya na laging dumarating si Anton sa gabi, bandang 1:00, upang maiwasan ang dami ng tao. Kaagad na sinuri ng pulisya ang impormasyon na yon. Sinuri nila ang mga CCTV camera sa paligid ng lokasyon at nakakita ng malabong footage ng isang puting van na walang malinaw na plate number na dumaan patungo sa kanlurang bahagi ng lungsod noong nakaraang gabi. Ang sasakyan na iyon ang naging unang pahiwatig sa malaking investigasyon na lalo pang lalawak. Samantala, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa raid sa publiko, nagsimulang iulat ng lokal na media ang pangyayari. Bagaman hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pulisya, nagsimulang magpanik ang mga residente ng Maynila. Marami ang natatakot dahil kumain sila sa karinderya na iyon. Habang ang iba naman ay naniniwala na ang balita ay masyadong nakakatakot para paniwalaan. Sa kabilang banda, nagsagawa ng emergency meeting ang hepe ng pulisya kasama ang kanyang team. Hindi tayo dapat magbigay ng padalos-dalos na konklusyon sa publiko, matatag niyang sabi. Pero kailangan din nating hulihin kaagad ang lalaking nagngangalang Anton bago siya mawala. Hindi ito karaniwang kaso. At sa puntong iyon, nagbago ang direksyon ng investigasyon, hindi na lamang tungkol sa isang karinderya na nagbebenta ng ihaw, kundi tungkol sa isang misteryosong network na maaaring mas malawak pa ang operasyon kaysa sa naisip ng sinuman. Matapos marinig ang pahayag mula kay Mang Domeng, kaagad na bumuo ang team ng investigador ng isang espesyal na unit upang hanapin ang misteryosong Anton na tinukoy bilang pangunahing supplier ng karne sa karinderya. Bagaman minim ang datos, naniniwala ang mga investigador na ang lalaking ito ang may hawak ng pangunahing susi upang malaman ang pinagmulan ng karne na natagpuan sa lokasyon. Kinaumagahan, nagsimulang kumilos ang field team. Sinuri nila ang mga CCTV footage mula sa iba't ibang punto sa paligid ng Quiapo.
Mula sa isa sa mga kamera ng isang sari-sari store malapit sa kambingan ni Mang Domeng, nakakita sila ng sapat na malinaw na video clip. Isang puting van na walang logo ng kumpanya ang dumating bandang 1:00 AM, 2 gabi bago ang insidente. Sa video, makikita ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket na nagbababa ng ilang malalaking balutan pagkatapos ay maikling nakipag-usap kay Mang Domeng bago umalis. Ang plate number ng sasakyan ay malabo dahil sa putik. Ngunit matapos itong i-enhance, makikita ang huling 2 digit na 57. Sapat na iyon para sa team upang simulan ang paghahanap sa datos ng mga sasakyan na nakarehistro sa Metro Manila. Samantala, si Mang Domeng ay patuloy na sumasailalim sa karagdagang pagsisiyasat. Mukha siyang mas kalmado bagaman ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng takot at pagsisisi. Sa karagdagang interogasyon, nagdagdag siya ng bagong impormasyon. Sinabi minsan ni Anton na ang karne ay mula sa isang espesyal na lugar sa labas ng Maynila. Hindi niya sinabi kung saan eksakto, pero nakita ko raw ang sign na nakasulat na dating bodega ng Sentosa, malapit sa lugar kung saan niya ibinababa ang mga paninda. Kaagad na kinumpirma ang pahiwatig na yon. Ang Field Investigation Team na pinamunuan ni Inspector Benjo ay kaagad na nagtungo sa lumang industrial area sa labas ng Maynila, kung saan maraming lumang bodega ang hindi na ginagamit sa loob ng maraming taon. Ang lugar na iyon ay kilala na tahimik at bihira ang dumadaan na residente sa gabi, isang perpektong lugar para sa mga iligal na gawain. Pagdating sa lokasyon, nakakita sila ng isang lumang kulay gray na gusali na may kupas na sulat na Sentosa Cold Storage. Ang tarangkahan nito ay sarado ng mahigpit na may malaking kadena. Ngunit, may mga senyales ng bagong aktibidad, mga bakas ng gulong ng sasakyan, mga bagong yosi bots, at mahinang amoy ng hilaw na karne sa hangin. Nagpasya ang team na magsagawa muna ng stakeout. Nagtago sila sa paligid ng bodega hanggang sa dumilim. Bandang 12:45, isang puting van ang dahan-dahang dumating alinsunod sa deskripsyon ni Mang Domeng. Ang mga ilaw ng sasakyan ay namatay ilang metro bago ang tarangkahan at isang lalaki ang lumabas mula sa kanang bahagi, matangkad, payat. Nakasuot ng itim na jacket at cap alinsunod sa mga katangiang nabanggit, mabilis niyang binuksan ang padlock, pumasok sa loob at muling isinara ang tarangkahan. Nang hindi na naghihintay, nagbigay ng hudyat si Inspector Benjo sa radio. Kikilos na tayo ngayon. Tiyakin na sarado ang lahat ng labasan. Kaagad na pinagkumpulan ng team ang lugar ng bodega. Ilang opisyal na may light weapons ang pumwesto sa likuran. Samantala, naghanda ang pangunahing team na sirain ang harapang pintuan. 3, 2, 1, pasok, sigaw ni Benjo. Sa malakas na pagtulak, bumukas ang metal door at kaagad na pumasok ang team habang binubuksan ang mga flashlight. Sa loob ng bodega, nakakita sila ng ilang malalaking refrigerator, tulad ng sa karinderya ni Mang Domeng, gayon din ang ilang meat cutting table na kumpleto sa kagamitan. Sa sulok ng silid, makikita ang ilang malalaking plastic package na may tumutulong pulang likido. Si Anton na abala sa paglilipat ng isa sa mga package ay nabigla. Ano ito? Sino kayo? Sabi niya na galit. Pulis, huwag gumalaw, sigaw ni Benjo. Sinubukan ng lalaki na tumakas patungo sa likurang pintuan, ngunit sarado na ang kanyang daanan. Sa maikling panahon, matagumpay siyang nasiguro. Nang buksan ng mga opisyal ang isa sa mga package na bagong ibinaba niya mula sa sasakyan, isang matalim na amoy ang kaagad na pumuno sa silid na katulad ng amoy na natagpuan sa karinderya kanina. Dinala si Anton sa headquarters para sa pagsisiyasat. Samantala, sinimulan ng forensic team na siguruhin ang lahat ng laman ng bodega para sa karagdagang investigasyon. Sa mga package na sinuri, nakakita sila ng mga luma na dokumento, mga listahan ng delivery, at mga handwritten notes na naglalaman ng mga pangalan ng ilang karinderya sa Maynila at Bulacan. Tinitigan ni Inspector Benjo ang notes na may kunot ang noo. Mukhang hindi lang ito ang karinderya na sinusuplayan niya, dahan-dahan niyang sabi. Ang hepe ng pulisya na nakasubaybay sa operasyon ng gabing iyon ay kaagad na nag-utos ng karagdagang team upang imbestigahan ang lahat ng pangalan na nakalista sa notes. Tiyakin na lahat ay masuri. Huwag hayaang mas lumaki pa ang kaso na ito kaysa sa inaasahan natin, sabi niya na seryoso. At nang gabing iyon, isang bagay ang malinaw sa lahat ng kasangkot sa investigasyon. Ang nagsimula sa isang maliit na karinderya ay nagbukas ngayon ng pinto sa isang mas malaki at mapanganib na network.
Kinaumagahan, ang kapaligiran sa interrogation room ng South Manila Police Station ay muling naging tensyonado. Matapos ang matagumpay na operasyon sa lumang bodega kagabi, si Anton, ang lalaki na matagal nang kilala bilang supplier ng karne ng baboy sa kambingan ni Mang Domeng, ay nakaupo ngayon sa metal chair na may posas sa magkabilang kamay. Ang kanyang mukha ay tila walang ekspresyon, tulad ng isang taong sanay na sa mahirap na sitwasyon. Sa harap niya, si Inspector Benjo kasama ang dalawa pang investigador ay naghanda ng mga file ng paunang pagsisiyasat mula sa lokasyon ng bodega. Anton, sabi ni Benjo ng mahina ngunit matalim. Nakita na namin ang bodega mo. Mayroong daan-daang kilogram ng karne doon, kumpleto sa delivery list sa iba't ibang karinderya. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Ngayon, gusto mo bang magsalita ng maayos o ipagpapatuloy namin sa mas malalim na antas ng investigasyon? Matagal na nanahimik si Anton bago sa wakas nagsalita. Hindi niyo alam kung ano talaga ang nangyari, sabi niya na kalmado. Kung gayon, ipaliwanag mo, sagot ni Benjo. Huminga ng malalim si Anton. Hindi lang ako ang nasa network na ito. Bahagi lang ako ng distribusyon. May nag-aasikaso ng lahat ng pagkuha ng mga sangkap, mayroon ding nag-aasikaso ng delivery sa mga karinderya. Inutusan lang akong maghatid, binabayaran kada kilogram. Wala nang iba. Sino ang nag-utos sa iyo? Mabilis na tanong ni Benjo. Nakatitig si Anton sa harap. Ang taong tinatawag naming Boss Arman. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Siya ang may-ari ng lahat ng bodega, lahat ng supply chain. Hindi ako nangahas na magtanong kung saan galing ang karne. Sabi niya, imported meat lang daw na laboratory surplus na hindi dapat ibenta ng opisyal. Pero kamakailan ay naghinala rin ako. Naghinala bakit? Tanong ni Benjo. Dahil sa amoy, sir. Iba ang karne. Ang kulay nito ay minsan maputla, minsan medyo madilim tulad ng matagal ng karne. Pero laging sinasabi ni Boss Arman, basta hindi panis at pwedeng lagyan ng pampalasa, walang problema. Nagkatinginan ang mga investigador. Ang impormasyon na ito ay nagsimulang magpakita ng bagong direksyon. Mayroong isang tao sa itaas ni Anton na nag-aasikaso ng distribusyon ng karne sa ilang lugar sa lungsod. Pagkatapos ay binuksan ni Benjo ang file ng mga litrato mula sa bodega. Alam mo ba ang mga notes na ito? Tanong ni Benjo, habang itinuturo ang papel na naglalaman ng listahan ng mga pangalan ng karinderya at dami ng delivery. Marahang tumango si Anton. Iyan ang listahan ng mga regular na mamimili. Mga ihaw-ihaw, gotoan, mayroon pang ang malaking restaurant sa Bulacan. Lahat ay umorder sa amin dahil mura ang presyo. Pero hindi ko alam na ang karne pala, naputol ang kanyang boses. Yumuko siya, tila hindi kayang ipagpatuloy ang kanyang pangungusap. Tinitigan siya ni Benjo ng matalim. Naiintindihan mo ba na nilalabag mo na ang batas at maaaring makapinsala sa maraming tao? Nanahimik lang si Anton pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, hindi ko po ipinagmamalaki, sir. Kailangan ko lang po ng pera. Dati po, nagtatrabaho ako sa katayan ng hayop pero nalugi. Dumating si Arman at nag-alok ng trabaho nang hindi marami ang tanong. Akala ko po. Tutulong lang sa pagsuplay ng karne pero lumabas na mas madilim pa sa akala ko. Pagkatapos ay ipinakita ng investigation team ang litrato ng isa sa mga silid sa bodega na natagpuan na sarado ng mahigpit kagabi. Sa oras na yon, hindi pa nabubuksan ang silid dahil nakasarado ito mula sa loob. Nang makita ni Anton ang litrato, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging takot siya. Huwag niyo po buksan yan ng basta-basta, sir, mahina niyang sabi. Bakit? Mabilis na tanong ni Benjo. Iyan po ang lumang imbakan. Sabi po ni Boss Arman, siya lang po ang pwedeng magbukas. Sabi niya po, spare parts daw po ang laman. Hindi po ako nangahas na tignan, pero minsan po sa gabi. Naririnig ko ang kakaibang tunog mula sa loob. Parang may makinang gumagana at napakatinding amoy ang lumalabas sa siwang ng pinto. Ang pahayag na yon ang nagpatahimik sa buong team. Alam nila na malaki ang posibilidad na ang silid na iyon ay nagtatago ng mahalagang ebidensya, marahil ay magpapaliwanag din sa tunay na pinagmulan ng mga karne na iyon. Kaagad na inutusan ng hepe ng pulisya ang forensic team na bumalik sa bodega at buksan ang misteryosong silid na iyon ng maingat. Samantala, opisyal na itinalaga si Anton bilang pansamantalang suspect sa illegal food distribution network.
Sa labas ng police station, kumalat na ang balita tungkol sa kasong ito. Sumulat ang lokal na media ng malalaking headline tungkol sa misteryosong meat network sa Maynila. Samantala, lalong nabalisa ang publiko. Maraming karinderya ang bumaba ang bilang ng mamimili dahil sa takot na ang karne na kanilang kinakain ay galing sa parehong pinagmulan. Ngunit para sa pulisya, nagsisimula pa lang ang investigasyon. Ang taong nagngangalang Boss Arman ay ang pangunahing target ngayon. Walang litrato, walang address, tanging pangalan at ilang bakas ng cash transactions mula sa mga peking account. Hindi lang ito isang kaso ng food violation, sabi ng hepe ng pulisya na seryoso. Maaaring ito ay isang malaking operasyon na matagal nang tumatakbo nang hindi natin nalalaman. Kailangan nating hukayin hanggang sa ugat. At sa likod ng lahat ng tensyon na iyon, sa lumang bodega na ngayon ay selyado ng pulisya. Ang nakasarang silid na binanggit ni Anton ay naghihintay pa ring buksan. Nagtatago ng sikreto na maaaring magpabago sa direksyon ng buong investigasyon ng kasong ito. Kinabukasan ng gabi, bandang 10 oras ang pinagsamang team mula sa South Manila Police Station, City Health Office, at National Forensic Laboratory ay bumalik sa lumang bodega ng Sentosa Cold Storage na sinelyohan isang araw bago. Sa pagkakataong ito, dumating sila na may espesyal na mandate, buksan ang nakasarang silid na binanggit ni Anton sa kanyang interogasyon. Ang liwanag ng mga spotlight ay pumuno sa madilim na bakuran ng bodega. Ang mga opisyal ay nakasuot ng kumpletong kagamitan, guantes, mask, at documentation camera. Si Inspector Benjo ang direktang namuno sa pagbukas ng silid. Samantala, sinusubaybayan ng hepe ng pulisya mula sa command vehicle sa labas ng lugar. Pagkalis ng kadena ng padlock at dahan-dahang pagbukas ng steel door, isang malamig na hangin na may matalim na amoy ang lumabas mula sa loob ng silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa laman ng silid. Ngunit, ang kanilang natagpuan ay hindi ang inaasahang pinakamasama. Walang anumang bagay na may kaugnayan sa tao. Sa halip, sa loob ng silid ay may tumpok ng mga refrigerated box na may mga dayuhang label na karamihan ay nakasulat sa ibang wika. Ang bawat box ay naglalaman ng frozen meat na vacuum-sealed ng walang malinaw na pinagmulan. Ang ilan ay may nakasulat na laboratory codes at production serial numbers. Sa isang sulok, natuklasan ng mga opisyal ang maliliit na kagamitan sa industriya, grinding machine, mixing equipment, at mga bote ng kemikal na likido na karaniwang ginagamit sa proseso ng meat preservation. Hindi ito sariwang karne mula sa ordinaryong katayan, sabi ng isa sa mga eksperto mula sa City Health Office matapos itong tingnan ng mas malapitan. Malamang, ito ay karne mula sa mga laboratory experiment na hindi pumasa sa consumption test. Maaaring ito ay residue mula sa research material distribution na inabuso. Ang pagkakatuklas na yon ang nagpatahimik sa lahat. Ang misteryo tungkol sa kakaibang karne ay nagsimulang malutas, hindi pala ito galing sa nakakatakot na pinagmulan, kundi resulta ng pag-abuso sa high-risk food materials na dapat sanang sirain. Sa isang maliit na worktable sa loob ng silid, nakakita ang pulisya ng mga delivery documents at transaction records sa dayuhang wika. Nakasulat dito ang delivery route mula sa ibang bansa patungo sa isang port sa North Manila. Pagkatapos ay ipinasa sa mga bodega tulad ng kay Arman. Ang mga karne na ito ay malamang nagaling sa mga foreign research companies na nagtatapon ng kanilang experimental waste sa pamamagitan ng illegal na ruta. Kaya pala, matagal na pala silang nagbebenta ng experimental meat sa mga lokal na tindero sa murang presyo, dahan-dahang sabi ni Benjo, at kinakain ng publiko nang hindi alam kung ano talaga ang kanilang kinakain. Para mapalakas ang ebidensya, kaagad na kumuha ng sample ang laboratory team mula sa ilang package at dinala ito sa Central Laboratory. Ang paunang pagsusuri ay nagpakita ng mataas na antas ng artificial preservative chemicals. Mga sangkap na maaaring mapanganib kung kakainin ng matagal. Pagkatapos ay nagsagawa ng emergency press conference ang hepe ng pulisya kinagabihan. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag niya na walang natagpo ang element of violence o criminal act against humans sa kasong ito. Ngunit, ang mga aktibidad na ginawa ng mga suspect ay kinasangkutan ng pag-abuso sa illegal na food materials na may potensyal na makapinsala sa kalusugan ng publiko. Mahigpit naming papanagutin ang lahat ng sangkot na partido, kabilang ang mga kaugnay na foreign suppliers. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Maynila.
Ang mga residente na sa una ay natatakot ay nakaramdam na ngayon ng ginhawa bagaman galit pa rin dahil naging biktima sila ng pagkonsumo ng mga mapanganib na sangkap. Kaagad na nagsagawa ang City Health Office ng malakihang inspeksyon sa mga karinderya na nakalista sa talaan ni Anton upang matiyak ang food safety sa buong lungsod. Sa kabilang banda, lalong pinaigting ang investigasyon sa misteryosong Arman. Siya ngayon ay pinaghihinalaang pangunahing coordinator ng smuggling ng risky meat sa Metro Manila gamit ang lokal na logistics network upang itago ang deliveries. Ngunit hanggang matapos ang gabing iyon, hindi pa rin natagpuan si Arman. Ang kanyang telepono ay inactive. Ang address na nakuha mula sa mga peking transaction records at ang buong trade route niya ay tila naglaho na lamang. Nakatayo si Inspector Benjo sa harap ng bodega na ngayon ay may bagong selyo. Nakatingin siya sa kupas na logo na nakasulat na Sentosa Cold Storage habang bumubulong. Hindi pa tapos ang kasong ito pero sa wakas ay alam na natin ang katotohanan at ang Maynila ay makakahinga na ng kaunti. Ngunit sa likod ng ginhawa na iyon, isang malaking tanong ang nananatili. Sino talaga si Arman at gaano kalawak ang network na kanyang kinokontrol sa likod ng illegal food business na ito? Matapos ang raid sa bodega ng Sentosa Cold Storage, ang focus ng investigasyon ng pulisya ay nakatuon na ngayon sa misteryosong Arman, ang taong tinukoy ni Anton bilang pangunahing nagkokontrol sa illegal meat distribution network sa Maynila. Ngunit, ang paghahanap kay Arman ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaakala. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng operasyon, ang investigation team mula sa South Manila Police Station ay nakipagtulungan sa Special Criminal Investigation Directorate ng National Police. Sinuri nila ang bawat pangalan, account, at transaction record na natagpuan sa bodega. Ang resulta ay nagpakita na ginamit ni Arman ang peking identity sa halos lahat ng dokumento. Walang opisyal na talaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang mga address ay nagbabago-bago at ang lahat ng contact numbers na nakarehistro sa kanyang pangalan ay inactive na. Ngunit nagsimulang lumitaw ang mga pahiwatig nang makita ng cybercrime team ang isang malaking money transfer na natanggap ng isa sa mga private cargo driver sa Bulacan. Matapos suriin, inamin ng driver na nagngangalang Jojo na madalas siyang inuutusan na maghatid ng mga package na naglalaman ng frozen goods mula sa isang partikular na bodega patungo sa mga restaurant sa labas ng lungsod. Ang nag-uutos po sa akin ay isang tao na nagngangalang Arman, sabi niya nang interogahin. Pero hindi po siya kailanman dumating ng personal. Lahat ay sa pamamagitan ng text message. Nauna po ang pera, pagkatapos ay kukunin ko ang goods sa lokasyon na itinalaga. Karaniwan po sa Cavite o Laguna. Ang impormasyon na iyon ang nagturo sa mga investigador sa dalawa pang bodega na napatunayang aktibo pa rin bagaman nagpapatakbo sa ilalim ng mga peking pangalan ng kumpanya. Kaagad na nagsagawa ang pinagsamang team ng lihim na investigasyon sa mga lokasyon na iyon. Mula sa labas, ang mga gusali ay mukhang ordinaryong food storage warehouses. Ngunit matapos obserbahan sa loob ng ilang araw, ang mga aktibidad sa gabi ay mukhang kaduda-duda. Ang mga refrigerated trucks ay dumating ng walang logo ng kumpanya. Ang mga manggagawa ay pumasok ng walang uniform at lahat ng aktibidad ay ginawa ng may kaunting ilaw. Sa wakas, noong Disyembre 5, 2025, nagsagawa ng simultaneous operations ang pulisya sa dalawang magkaibang lokasyon. Isa sa Cavite, isa naman sa Laguna. Ang operasyon ay ginawa eksaktong 11 yaw upang mahuli sa akto ang mga manggagawa at hanapin ang bakas ni Arman. Sa bodega sa Cavite, matagumpay na nakuha ng team ang ilang container ng illegal imported meat na may mga peking import-export documents. Sa lokasyon na iyon, natagpuan din ang label-changing equipment, isang makina na kayang mag-print muli ng expiration date at palitan ang product code upang magmukhang fit for consumption ang karne. Samantala, sa Laguna, mas nakakagulat ang resulta. Natagpuan ng mga opisyal ang isang small-scale industrial packaging room na may 12 ng manggagawa. Inamin nila na binabayaran lang sila kada araw nang hindi alam ang pinagmulan ng mga sangkap na kanilang pinoproseso. Lahat ng utos ay galing sa isang field coordinator na nagngangalang Rafael na napatunayang direktang tauhan ni Arman. Matagumpay na nahuli si Rafael habang sinusubukang tumakas gamit ang isang van patungo sa expressway. Sa paunang pagsisiyasat, inamin niya na alam na ni Arman na hinahabol siya ng pulisya. Sabi niya, aalis daw siya pansamantala, mahinang sabi ni Rafael.
Sabi niya, maglalaho raw siya sa map hanggang sa humupa ang lahat. Pero alam ko raw na may taguan siya sa Tagaytay, sa isang lumang villa sa Hilagang Dalisdis. Kaagad na pinatunayan ng investigation team ang impormasyon na yon. Sa tulong ng mga residente, sa wakas ay natagpuan ng pulisya ang lokasyon na tinukoy, isang lumang villa na nakatago sa likod ng Tia Plantation, bihira ang dumadaan, at matagal nang hindi opisyal na tinitirhan. Nang gabing iyon, naghanda na ang special team na pumunta sa Tagaytay. Ang kapaligiran sa police headquarters ay puno ng tensyon. Si Inspector Benjo ang direktang namuno sa operasyon ng pag-aresto na ito dahil si Arman ay itinuturing na sentral na figura sa buong network. Tiyakin na mabilis ang lahat at walang kaguluhan, matatag niyang utos. Kung totoo na nandoon siya, kailangan natin siyang hulihin ng buhay. Nang dumating ang team sa lokasyon bandang 3 oras less, madilim ang villa mula sa labas. Walang ilaw na nakabukas, ngunit sa loob ay mahinang maririnig ang tunog ng electrical machine at maliliit na spark. Pinagkumpulan ng pulisya ang lugar mula sa 3 direksyon, sinisiguro na walang labasan. Sa hudyat ng kamay, nagbigay ng hudyat si Benjo. Kaagad na kumilos ang team, sinira ang pangunahing pinto, binuksan ang mga flashlight, at sinuri ang lahat ng silid. Sa isa sa mga likurang silid, nakakita sila ng isang middle-aged man na nakasuot ng luma na damit na sinusubukang sunugin ang tumpok ng dokumento sa loob ng isang metal barrel. Nang mapansin ang pagdating ng pulisya, sinubukan niyang tumakas patungo sa bintana. Ngunit, napigilan ang kanyang hakbang ng 2 opisyal ang tumutok ng baril. Arman, sigaw ni Benjo. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong ulo. Huminto sandali ang lalaki, tinitigan sila ng kalmado, pagkatapos ay sumuko ng walang pagtutol. Sa kanyang mga kamay ay makikita pa rin ang mansa ng tinta at natirang abo ng papel na bagong sunog. Nang halughugin ang villa, nakakita ang mga opisyal ng mga financial documents at customer lists mula sa iba't ibang malalaking lungsod sa Pilipinas, Maynila, Cebu, hanggang Davao. Lahat ay maayos na nakatala na may mga transaction codes at mga pangalan ng karinderya, restaurant, at food entrepreneurs na tila bahagi ng illegal meat distribution network na ito. Ang hepe ng pulisya na nakatanggap ng ulat sa pamamagitan ng radio ay maikling nagsalita, magaling, sa wakas ay nakuha na natin si Arman. Ngayon ang oras upang ilabas ang lahat sa publiko. Ngunit para kay Benjo at sa kanyang team, hindi pa tapos ang trabaho. Alam nila na si Arman ay bahagi lamang ng isang mas malaking sistema, marahil ay kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal sa negosyo ng import, port, at maging ang mga foreign entities. At nang gabing iyon, sa lumang villa sa Tagaytay na ngayon ay mahigpit na binabantayan, si Arman sa wakas ay nakaupo sa parehong upuan kung saan dati nakaupo si Anton, na nagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata sa pagbubunyag ng dark network na gumulo sa Maynila at sa mga kalapit na lugar. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng pag-aresto sa Villa Tagaytay, ang interrogation room sa National Police Headquarters ay puno ng seryoso at tensyonadong kapaligiran. Sa likod ng isang one-way mirror, si Arman, isang middle-aged man na may nagsisimulang mamuti na buhok, ay nakaupo ng kalmado na may posas sa magkabilang kamay. Ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nakatingin sa mga investigador na parang alam na niya kung ano ang itatanong nila. Sa kabilang dulo ng mesa, hawak ni Benjo ang isang makapal na file na naglalaman ng mga resulta ng investigasyon mula sa 3 magkaibang lokasyon, ang bodega sa Maynila, Cavite, at Laguna. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa isang konklusyon, si Arman ang utak sa likod ng illegal food distribution network na matagal nang gumugulo sa publiko. Arman, sabi ni Benjo na may kalmadong tono. Mayroon na kaming sapat na ebidensya. Ang mga bodega na pinamamahalaan mo, ang delivery lists, ang mga peking import documents, lahat ay nakuha na namin. Ngayon gusto naming malaman kung sino ang nasa likod mo. Hindi kaagad sumagot si Arman. Mahina siyang ngumiti. Inakala niyo na ako ang pinakamataas. Hindi, Sir Police. Ako ay isang trader lang na sumasamantala sa pagkakataon. Ang nasa itaas ko ay ayaw kailanman lumabas. Kung gayon, bigyan mo kami ng pangalan, matatag na sabi ni Benjo. Tinitigan siya ni Arman sandali pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Hindi niyo siya madaling mahahanap. Malakas ang koneksyon niya kahit sa port at quarantine services. Lahat ng dokumento na lumalabas sa opisyal na ruta ay inaayos upang magmukhang legal.
Kami lang ang nagpapalit ng hindi pumasa sa test upang maibenta muli. Kaya pala totoo na nagbebenta kayo ng food items na dapat sirain. Ang mga karne na iyon ay hindi para sa human consumption. Ang ilan ay mula sa mga laboratory research o food chemical testing. Pero dahil malaki ang dami at mataas ang halaga, nakita ng ilang tao ang pagkakataon. Ako ang isa sa kanila, sabi ni Arman na may kalmadong tono. Tila umaamin ng walang pagsisisi. Binuksan ni Benjo ang isa sa mga folder sa harap niya, ipinapakita ang isang papel ng mga ebidensya ng intercity delivery. Mayroong mga transaction records sa Maynila, Cebu, Davao. Ipinadala mo ba ang lahat ng materials na yon doon? Hindi lahat, sagot ni Arman. Ang ilan ay ipinadala lang upang haluan ng legal na karne. Simple lang ang paraan, 1 kilo ng experimental meat ay hahaluan ng 1.0 ng ordinaryong karne. Walang nakakapansin. Halos pareho ang lasa at hitsura. At alam mo na mapanganib yun, matalim na tanong ni Benjo. Siyempre, alam ko, maikling sagot ni Arman. Pero mas pinapahalagahan ng mga tao ang murang presyo, hindi ang pinagmulan. Hanggat mukhang sariwa, binibili nila. Sumusunod lang ako sa demand ng merkado. Naging tahimik ang silid. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Arman ay malamig at realistic, na sumasalamin sa paraan ng pag-isip ng isang taong matagal nang nasa mundo ng illegal trade. Matapos ang ilang oras ng pagsisiyasat, sinimulan ng pulisya na tukuyin ang malaking pattern ng operasyon ng network. Batay sa pahayag ni Arman at mga ebidensya ng dokumento, natagpuan nila na ang illegal meat ay ipinadala mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng dagat. Pumapasok sa maliliit na port sa Metro Manila gamit ang mga container na nahahalo sa mga opisyal na food items. Ang mga tiwaling opisyal sa port at ilang agencies ay tumatanggap ng kickback upang makalusot ang mga deliveries ng hindi natutukoy. Pagdating, ang mga karne na iyon ay iniimbak sa mga bodega tulad ng kay Arman upang muling balutin at ibenta sa maliliit na traders sa mababang presyo. Ang distribution network ay lumawak sa Maynila, Bulacan, Cavite, Laguna, Cebu, at Davao. Ang scheme na ito ay tumatakbo na sa loob ng halos 3 taon nang hindi natutuklasan ng mga otoridad hanggang sa ang kaso ng ihaw-ihaw sa Maynila ang nagbunyag ng unang tabing. Samantala, sa labas ng police station, nagsagawa ang City Government of Manila ng isang malaking press conference. Inanunsyo ng mayor na ang lahat ng restaurant at meat vendors sa lungsod ay muling susuriin upang matiyak ang food safety. Hindi namin papayagan na kahit isang kaso ang magbanta sa kalusugan ng mga residente ng Maynila, matatag niyang sinabi sa media. Ang balita ng pag-aresto kay Arman ay naging pangunahing balita sa iba't ibang national news channels. Headline, pinakamalaking illegal meat network sa Metro Manila na bunyag. Pulis na huli ang utak. Ngunit para sa mga investigador, hindi pa tapos ang kanilang misyon. Mula sa interogasyon kay Arman, lumitaw ang isang bagong pangalan na binanggit niya ng maingat, MRT, isang taong tinukoy bilang pangunahing financier at nag-ayos ng import routes. Ang pangalan na yon ay hindi pa kailanman lumabas sa buong case files. Kung makangahas kayong hanapin siya, sabi ni Arman bago ibinalik sa selda. Huwag kayong magulat kung ang kasong ito ay hindi hihinto dito. Maraming nasa itaas na ayaw lumabas ang katotohanan na ito. Ang pahayag na iyon ang nagpatahimik muli sa interrogation room. Tinitigan lang ni Inspector Benjo ang dingding sandali pagkatapos ay dahan-dahang sinabi sa kanyang kasamahan, kung totoo na may MRG, ibig sabihin ay mas malaki ito kaysa sa isang kaso lang ng pagkain. Ito ay umabot na sa veins ng national import corruption. At nang gabing iyon, sa likod ng malamig na pader ng police station, ang investigasyon ng kaso ng ihaw-ihaw ay naging isang national investigation tungkol sa smuggling of dangerous food na tumagos sa mga hangganan ng lungsod at batas. Matapos opisyal na ma-detain si Arman, kaagad na bumuo ang pinagsamang investigation team ng National Police at National Bureau of Investigation ng isang espesyal na unit upang hanapin ang misteryosong ingala mula sa interogasyon. Kaunting pahiwatig lang ang ibinigay ni Arman na si Day ay hindi isang ordinaryong negosyante, kundi isang taong may direktang access sa port at national import network. Ang pangalan na iyon ay sapat na upang maging napakasensitibo ang investigasyon. Hindi marami ang may ganitong kalaking kontrol ng walang mahalagang posisyon sa gobyerno o sa malalaking negosyo.
Si Inspector Benjo na ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ng koordinasyon ni Police Colonel De La Cruz ang namuno sa isang maliit na team upang hanapin ang mga financial data na natagpuan sa Villa Arman. Sinuri nila ang daan-daang digital transactions at mga shell company accounts na ginamit upang mag-launder ng pera mula sa illegal meat trade. Sa dose-dosenang pangalan, isa lang ang paulit-ulit na lumitaw sa bawat talaan, Luminara Global Foods Inc., isang kumpanya na nag-claim na nasa larangan ng export-import food distribution. Ngunit nang suriin ng team ang address ng kumpanya sa North Manila, natagpuan lang nila ang isang walang laman na gusali na may maalikabok na singboard. Hindi sumuko, humingi si Benjo ng tulong sa cybercrime team upang hanapin ang mga digital documents ng kumpanya. Mula sa foreign server data, natagpuan nila na ang opisyal na may-ari ng kumpanya ay isang taong nagngangalang Leonard Ledesma, isang dating logistics entrepreneur na naging consultant sa ilang malalaking ports sa Pilipinas. Ang pangalan na yon ay kaagad na nagpatahimik sa investigation room. Si Leonard O.M.R. Le ay malawak na kilala sa business community bilang isang maimpluwensyang tao na mahirap abutin ng batas. Mayroon siyang cross-country business network at malapit na ugnayan sa ilang opisyal sa sektor ng trade at maritime transportation. Kung totoo na siya ang nasa likod ng lahat ng ito, sabi ni Colonel De La Cruz. Hindi tayo humaharap sa ordinaryong kriminal. Nakikipaglaban tayo sa isang sistema na siya mismo ang lumikha. Upang makakuha ng mas matibay na ebidensya, nagpanggap ang team bilang mga potensyal na mamimili na gustong makapasok sa illegal imported meat distribution network. Sa pamamagitan ng lihim na komunikasyon, matagumpay silang nakakuha ng schedule ng pulong sa isa sa mga middlemen na tinukoy bilang right-hand man ni Ne. Ang pulong ay ginanap sa isang marangyang restaurant sa Makati. Dalawang miyembro ng investigador ang nakaupo sa magkahiwalay na mesa habang sinusubaybayan ang pulong sa pamamagitan ng isang maliit na recording device sa relo. Ang middleman, isang lalaking nakasuot ng itim na suit na halos 40 anyos, ay nagsalita ng maingat. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa kung sino lang, sabi niya. Kung gusto niyo sumali, kailangan niyo handa sa mga patakaran. Dumarating ang mga goods tuwing 2 linggo sa isang maliit na port sa Metro Manila. Lahat ng dokumento ay inayos na. Hindi na kailangan magtanong kung saan galing. Nang banggitin ng isa sa mga investigador ang pangalan ni Arman, kaagad na huminto ang lalaki sa pagsasalita at matalim na tumingin. Kung alam niyo ang pangalan na yon, ibig sabihin hindi kayo bago, mahina niyang sabi. Iminumungkahi ko na huminto na kayo ngayon bago pa mahuli ang lahat. Ang pahayag na yon ang naging malinaw na senyal. Aktibo pa rin ang network na ito at may malakas na sistema ng proteksyon. Matapos ang pulong, kaagad na bumuo ng ulat ang team sa headquarters. Lahat ng audio evidence, recordings, at transaction data ay isinumite para sa karagdagang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ilang araw pagkatapos, matagumpay na natuklasan ng mga investigador ang isang email na ipinadala ni Leonard sa isang opisyal sa Department of Trade and Industry na nag-uusap tungkol sa import quota ng alternative meat at ang pagpapadali ng logistics routes. Formal ang ginamit na wika, ngunit sa pagitan ng mga linya ng teksto, nabasa ng mga investigador ang nakatagong intensyon, ang pagkakaroon ng illegal import routes na protektado ng mga peking legal na permit. Binasa ni Benjo ang ulat na seryoso. Kaya pala totoo, hindi lang ito tungkol sa illegal business. Umabot na ito sa abuse of authority. Ang balita na ito ang nag-udyok sa kanilang mga pinuno na isama ang Office of the Ombudsman. Ang koordinasyon ng cross-agency ay ginawa ng lihim upang maiwasan ang leakage ng impormasyon. Sa sumunod na ilang linggo, matagumpay na nakuha ng mga investigador ang malaking network sa likod ng illegal food trade. Si Leonard Ledesma alias Mr. na bilang financier at nag-ayos ng international logistics. Ang mga tiwaling opisyal sa port at quarantine services na tumutulong upang makalusot ang mga goods ng walang inspeksyon. Si Arman at ang kanyang mga tauhan bilang mga field implementers na may tungkulin sa pagproseso at pamamahagi ng karne sa iba't ibang lungsod. Ilang restaurant at malalaking traders na bumibili ng mga goods sa murang presyo upang makakuha ng mas malaking tubo. Ang network na ito ay tumatakbo na sa loob ng higit sa 5 taon at ang mga tubo na nakuha ay umabot sa bilyon-bilyong piso kada buwan. Ngunit nang halos kumpleto na ang lahat at inihahanda na ang malaking plano ng pag-aresto, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kinagabihan,
Habang ang investigation team ay nag-aayos ng mga files ng operasyon, dumating ang balita mula sa Maynila, tumakas si Leonard Ledesma. Ang kanyang pribadong eroplano ay lumipad mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa Singapore. Kaagad na tumayo ang lahat sa investigation room. Mahigpit na kinuyom ni Benjo ang kanyang mga kamay. Alam niya na malapit na tayo. May leak. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa pagbubunyag ng illegal food case, kundi isang race against time upang hulihin ang pangunahing figura na maaaring tuluyang mawala sa abot ng batas. At sa oras na yon, muling gumulo ang Maynila hindi dahil sa kaso ng ihaw-ihaw, kundi dahil sa pagbubukas ng katotohanan na sa likod ng mesa ng mga residente ay may malaking laro na kinasasangkutan ng pera, kapangyarihan, at organized crime. Madilim pa sa Maynila nang kumalat ang balita tungkol sa pagtakas ni Leonard Ledesma sa mga otoridad. Ang kanyang pribadong jet ay lumipad mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa Singapore ilang oras lamang bago opisyal na inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Para sa investigation team, ito ay isang malaking dagok. Ang lahat ng pagsisikap sa loob ng ilang linggo ay tila mapupunta sa wala. Ngunit tumanggi si Inspector Benjo na sumuko. Maaaring tumakas siya, ngunit hindi siya makapagtago magpakailanman, sabi niya na may matatag na tono sa isang emergency meeting sa National Police Headquarters. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Interpol at Singapore Police Force, kaagad na isinama ang pangalan ni Leonard sa International Wanted List, Red Notice. Sa loob ng wala pang 48 oras, lahat ng kanyang financial channels sa Pilipinas ay frozen. 3 malalaking account sa ibang bansa ay iniulat din na isinara ng mga banking authorities sa opisyal na kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit, hindi ordinaryong tao si Leonard. Mula sa intelligence data na nakalap, mayroon siyang cross-country business network na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ng lugar ng mabilis gamit ang mga alias at peking dokumento. Alam na mayroon siyang mga safe houses sa Malaysia, Hong Kong, at Australia. Samantala, sa Maynila, nagsimulang maganap ang pretrial hearing laban kay Arman. Ang national media ay nag-highlight sa kasong ito bilang ang pinakamalaking illegal food scandal sa Pilipinas at nagsimulang maunawaan ng publiko kung gaano kakomplikado ang network sa likod ng tila simpleng negosyo. Ang mga residente na dati kilala lang ang kaso bilang isang karinderya na may problema ay alam na ngayon na sa likod nito ay nakatago ang isang malaking economic crime at risky practice para sa kalusugan ng publiko. Sa courtroom, sa wakas ay nagsalita si Arman sa huling pagkakataon bago ang verdict. Sa kalmadong tono, sinabi niya, "Ako ay nagkasala, ngunit hindi ako nag-iisa. Kung ang sistema ay hindi nagbigay ng pagkakataon, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Ako ay isang maliit na gulong lamang sa isang malaking sirang makina." Ang kanyang pahayag ay naging sentro ng atensyon ng media at nag-udyok ng public discussion tungkol sa food supervision at integrity ng mga national trade institutions. Ilang linggo pagkatapos, kinumpirma ng Interpol na matagumpay na natagpuan si Leonard sa Kuala Lumpur matapos subukang mag-book ng flight ticket patungo sa Europe gamit ang isang alias. Sa isang joint operation sa pagitan ng Malaysian at Philippine Police, siya ay inaresto ng walang pagtutol sa isang marangyang apartment sa Bukit Bintang. Kaagad na naging headline ang balita ng kanyang pag-aresto sa buong bansa. Headline, "Utak ng illegal meat scandal na huli sa Malaysia." Matapos ang mabilis na proseso ng extradition, ibinalik si Leonard sa Maynila at kaagad na idinetin sa detention center ng National Police Headquarters. Sa harap ng mga investigador, sa wakas ay inamin niya ang kanyang papel sa network. Mula sa manipulation ng import documents, bribery ng ilang opisyal, hanggang sa pag-aayos ng illegal distribution routes sa iba't ibang malalaking lungsod. Ngunit sa kanyang pahayag, binanggit din ni Leonard ang isang mas malaki. "Hindi talaga mawawala ang network na ito kung ako lang ang mahuhuli. Marami pa rin ang naglalaro sa itaas ko. Pinutol niyo lang ang sanga, hindi ang ugat." Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik kay Benjo ng matagal. Alam niya na maaaring totoo ang pahayag na iyon, ngunit sa wakas ay nagbukas ang kasong ito ng mata ng maraming tao tungkol sa kung gaano kaseryoso ang krimen sa larangan ng pagkain at trade. Ilang buwan pagkatapos, nagpasya ang hukuman. Si Arman ay nahatulan ng 12 taon sa bilangguan dahil sa paglabag sa food laws at illegal trade.
Si Leonard Ledesma ay nahatulan ng 20 taon sa bilangguan at malaking multa para sa cross-country economic crime, smuggling, at bribery. Ilang tiwaling opisyal sa port at mga opisyal ng agency ay sinuri din at tinanggal sa kanilang posisyon. Pagkatapos ay bumuo ang gobyerno ng isang National Food Safety Task Force na may tungkulin na subaybayan ang buong proseso ng food distribution mula sa import hanggang sa public market. Samantala, sa Maynila, nagsimulang bumalik sa normal ang kapaligiran. Ang mga karinderya na dating nawalan ng mamimili ay bumangon muli at mas nag-ingat ang publiko sa pagpili ng pagkain. Bagaman may natitira pa ring trauma, nakaramdam ng ginhawa ang mga residente dahil sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Sa kanyang maliit na opisina sa South Manila Police Station, nakatingin si Benjo sa bintana ng hapon na may hawak na tasa ng kape. Naalala niya ang mahabang paglalakbay mula sa simula ng kaso na iyon, mula sa isang simpleng karinderya sa gilid ng lungsod hanggang sa pagbubunyag ng isang international criminal network. Minsan, mahina niyang bulong, ang katotohanan ay maaaring lumitaw mula sa pinaka-hindi inaasahan. Ang kasong iyon ay nagsara ng isang malaking kabanata sa kasaysayan ng batas ng Pilipinas. Maaaring gumulo ang Maynila, ngunit mula sa kabuluhan na iyon ay isinilang ang bagong kamalayan tungkol sa kahalagahan ng katapatan sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang pagkain sa mesa ng mga tao.